Ate Julia, pakibasa yung laying the foundation please on lesson 6. The fellowship sweet. Mas naglag po. Ano po yung babasahin? Yung ano, yung laying the foundation, lesson 6. Lesson 6 po. Lesson 6, developing a clear ministry philosophy on disciple making. Laying the foundation. What is ministry philosophy? According to Webster Dictionary, philosophy is the study of the principles of laws underlying conduct, thought, and natures of things. By philosophy of ministry, we mean the set of principles that govern why and how why and how we fulfill the ministry that God has given us, a local church. In other words, your philosophy of ministry defines why and how you do what you do. To build a disciple-making culture, your philosophy of ministry defines why and how you do what you do. Okay, sige, tuloy. To build a disciple-making culture, we need to establish a ministry philosophy or set of principles that will govern on why and how we do disciples making in the church. This will guide us in why and how we do what we do in our disciple-making process in the church. Note. Okay, very good. Wag na yung note. Okay. So, paano natin naintindihan yun? Brother JR. So, what is this lesson is all about? Given po sa local church. Okay. Ano yan, JR? Kung paano po natin mapupulfill po yung mga ministry na na binigay sa atin ng Panginoon sa ating mga kanya-kanyang local church. So ano yung binubuo natin dito? Kasi laying the foundation Excuse me. Ano yung mga sasagutin natin dyan? At ano yung tutuklasin? Ano ba yung philosophy ng disciple making? Okay, sige. Nawain niyo mabuti Kasi naandyan, hindi natin maintindihan ang philosophy ng ministry. Ano ibig sabihin ng philosophy? Ito yung mga prinsipyo, mga panuntunan. Pwede sa conduct, thought, and the nature of things. Okay. Number 1. Sino pwedeng magbasa? Number 1. Number 1, evangelism philosophy. Evangelism is the starting point discipleship. Do you agree? Yes or no? Why? Sagot. Do you agree? Para sa akin po, yes po. Sa disciple ay sa evangelism po, dito Ano sagot mo? Yes or no? Foundation. Yes po. Yes, so then why? Ayun po, kasi para sa akin po yung evangelism is yung pinakaunang foundation para mas makilala natin ng lubusan si Jesus Christ. Dito po makakatulong sa atin kung
paano nga ba yung buhay natin or ano nga ba yung goal ng buhay natin sa mundong ito? Ganun po. Okay, now read the premise. Premise, we cannot disciple an unbeliever, only a truly saved person can be discipled. Explain. Ayun po, sinasabi dito sa premise na, yun nga po, na hindi natin pwedeng i-disciple yung mga taong hindi kilala yung Panginoon, yung mga taong malayo sa Panginoon. Ayun po, sinasabi na dito na only Christian yung pwedeng yun, only si person yung pwedeng mag-disciple po. Okay. So, kaya kinakailangan muna ng evangelism. Kasi kung halimbawa ang kaibigan mo, nanay mo, kapatid mo ay unbeliever, hindi mo pwedeng i-disciple yan. Kasi ang dinidisciple lang yung totoong believer. Kaya kinakailangan mo mag-evangelize para makalaman mo kung sino yung pinili ng Diyos. Now, kapag natagpuan na sila ng Panginoon, yun na, sisimulan mo na ang discipleship. Totoo ba yun? Nasa Bible ba yun? Na you cannot disciple a unbeliever? Bakit kaya? Ano ba yung nature ng unbeliever? Sige. Basa. Looking into the word. Looking into the world, according to the following verse, Ulit. about Ulit. Ano yung world? World ba yan? word po. Looking into the hindi word, world. Yan. Word kasi Ito. pag word, word. patay tayo dyan. Kamunduhan yan, Brad. Ang titingnan natin ay salita ng Diyos, hindi ang kamunduhan. Ha? Apo. Sige, tuloy. According to the following verse, what is about unsaved Verses. people? 1 Corinthians 2:14. Ulit. According. Paano ka maging scripture reader nyo? Hindi ka marunong magbasa. According. Sige, basa. Ulit pa. Galingan mo kasi para hindi pa ulit-ulit. According to the following verses, what is about unsaved people that they need to be saved first before they can be Ulit. Mali eh. disciple That pala. they need to be saved first. Before they can be discipled. Ulitin mo. Magka-college yan, hindi pa marunong magbasa. Sige, tuloy. According to the following verses, what is about unsaved people that they need to be saved first before they can be discipled? Perfect. Very good. Sige, basa. 1 Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they not fully to him, and he is not able to understand them, because they are spiritually discerned. Explain mo yan. Yun nga pa, paano kaya ang isang hindi mananampalataya, paano niya tatanggapin yung banal na espiritu kung hindi niya maintindihan ito, kung hindi niya Bakit? Sige. Diba? Kasi hindi niya nga makita kasi banal na espiritu. Ano pa, sir? Yung mga bagay patungkol sa banal na espiritu. Ano po? Intindi mo mabuti yung verse. Apa.
Kasi self-explanatory yan eh. Ibig sabihin kahit grade 6 kayang intindihin yan. Natural pala sa tao na ano, mga hindi Kristiyano na hindi na maintindihan nila yung ano, Oh, Holy Spirit. teka. Mali na naman eh. Nandyan sa baba yung ibig sabihin ng natural person. Hindi yung natural sa tao yan. Does not accept. Person. Sino ba yung, ano ba yung natural person dyan na binabanggit? Kasi spiritual truth. Sino ba yung mga yon? Unsaved person po. Yan. Sige, explain mo na ngayon. Kuha mo na yan. The natural person po does not accept the Sino things- yun? Sino yun? Sino yung natural person? Yung mga unbeliever po, yung mga hindi Sige. Yung mga unbeliever, po. Hindi po nila kaya kasi natural na talaga na hindi nila kayang maintindihan ano ba yung pinapaano ng banal na Espiritu sa kanila. Kasi nga, mga bagay Hindi nila patungkol sa maintindihan banal kasi na nga, Espiritu Santo. patay sila po. Patay sila. Kaya din nila Ah? maintindihan. May sinabi ba dyan patay? Niloloko mo naman ako. Wala naman sinabing patay dyan eh. Discern. Gusto mo ba, Paul, pwede ka mag-call a friend para ano, Sige po. First Corinthians na. sino Okay. gusto mong tawagan? Pass ako na lang, pass. Para maintindihan ko. Sige, Eh. go. Okay, very good. Yan gusto ko sa'yo eh. Ano ba? Tira. Di sila makaintindi. Sino nga yun? Yung mga unbeliever pa. Di sila Yan. makaintindi kasi mga mangmang sila. Kasi ano? Kasi mga mangmang sila. Sa Tagalog, discern. Balik na pala. Ang Tagalog ng discern is mangmang o kaya ano, di sila makaintindi. Mangmang sila Hindi saan? nakakaunawa. Foolish. Saan sila mangmang? Po, Saan sila mangmang? mangmang sa Sabi ng ano? verse. Sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos ba? Wala namang word of God dyan. Ikaw, Spirit of God. pinadaan mo ako sa mga The things of the Spirit of pachamba God. na naman eh. Para sa mga ano, sa mga Spirit of God. Things of the Spirit of God. Anong sa mga Spirit of God? Marami bang Spirit yung God? Things of Spirit of God. Pas. Sana ang Spirit ng God. Simulan mo ulit. Magulo. Simulan mo ulit. Yung malinaw. Basahin ko ulit pa siyang verse, ha? 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept things that will for they are fully to him and is not able to understand them because they are equal with God. Natural na sa ating mga unbeliever po na hindi Ayan sila na naman. Natural na naman. Hindi nga yun ang ibig sabihin nun eh. Ano ba yung natural person dyan? The unsaved person po, the unsaved person. Yan. Very good. Unsaved person po, di nila kaya o kaya di nila kayang accept yung mga things of the Spirit of God kasi sila ay mga foolish. Diba? May sinabi bang foolish dyan? Wala namang foolish Discern sinabi sila. dyan eh. They are spiritual discerned. Kasalanan yung Brad, dinadagdagan mo yung salita ng Diyos eh. Gusto mong burahin sa yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Huwag mo dadagdagan. Buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Okay. They are spiritual discerned pass. Senior cut mo eh. Meron pa eh. Sir? Okay, pass. Ulit. Yung dire-diretso na Opo. The unsaved person does not accept the things that Spirit of God because they are spiritual discerned. He is not able to understand them. Isipin mo yung unbeliever daw, no? Sabi dyan, hindi tatanggapin anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Yes po. Dahil ito para sa kanila ay walang kwentang bagay. Folly. Walang halaga. And he is not able. Wala siyang kakayanan para unawain ng mga yon
Dahil siya ay spiritually Sir, discerned. Ano ba yung discerned? hindi po. Mangmang. Mangmang. Spiritually, mangmang. Alam mo Apo. ba yung mangmang? Opo. Yeah, mangmang, timang, pare-parehas lang ibig sabihin niyan. Kaya huwag niyo sasabihin yung isang tao na timang, baka magalit. Ibig sabihin ng timang, mangmang, salitang kanto yan ng salitang mangmang. Opo. Okay? Kaya, paano mo i-disciple yung unbeliever kung spiritually sila ay mangmang? Wala silang kakayanang unawain ng mga bagay mula sa salita ng Diyos o sa Espiritu. Kaya hindi pwedeng i-disciple ang unbeliever. Kaya merong evangelism. Naintindihan? Yun yung philosophy natin sa ministry ng evangelism. Kasi ang goal natin, maging disciple sila. Paano mo sila i-disciple kung unbeliever? Hindi pwede. Kinakailangan ma-evangelize mo muna. Kaya pag hindi mo pa na-evangelize, huwag mo munang invite sa church. Kasi pagdating niya sa church, hihikab-hikab yan. Tutulog lang yan doon. Lalo't aircon. Kasi wala naman sila maiintindihan doon eh. Tayo kasi minsan, sa kagustuhan natin na makakilala sila sa Panginoon, ayaw natin mag-evangelize. Ang gagawin natin, dadalahin natin sila sa church para makarinig ng salita ng Diyos. Well, walang masama doon. Pero hindi magandang simula yun. Kaya bago natin sila dalahin sa church, dapat na-evangelize mo muna sila. Kasi kung ang goal mo, maging disciple sila, well, napakalabo sila maging disciple hanggat hindi mo sila na-evangelize. That is our ministry, philosophy, and evangelism. Naintindihan? Kaya pagdating sa simbahan, tanongin mo agad pag may bisita, kaninong bisita to? O Brother JR, tanongin mo agad, Brad, na-evangelize mo na ba yan? Tanongin mo agad, na-evangelize mo na ba yan? Pag sinabi ka, oo, tagal ko na yan na-witnessan ko na yan, matagal ko na yan pinag-pray, kaya in-invite ko na sa church. Okay. Naintindihan? Yes po. Sige. Gusto mo pa ba isa pang verse? Yes po, Pastor. Sige, wala. Mukhang ginaganahan ka, brad eh. The natural person refers to an unsteady person. Right? Someone who does not understand, accept spiritual truth. 2 Corinthians 4:4. Ano ibig sabihin yan? In their case, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Keep them seeing the right gospel is the nature of God. Sino ba yung God of this world? Si Satan pa siya. Sige, explain mo ngayon. Kasi po dito po sa Saan? Dito po saan? Sa Kabuko. Dito po sa mundo po. Itong mundo kasi pinag-aarian ko ni Satan. Binubulag na yung mga nandito kasi kariyan niya nga ito eh. Bakit? Sa Panginoon. Kasi yung ilaw yun eh. Kaya hindi hayaan ni Satan na makapunta pa Panginoon. Kaya dito lang sila sa dilim. Who is the explain mo, who is the image of God? Opo. Ano yun? Ano yung paliwanag mo kasi ng buo, Brad. Shortcut mo ako eh. May pas. Ulitin mo. Opo ba? The God of this world has blinded the minds of the believers. Which of si Satan po itong God of this world? Kaya linalay mo yung mga tao to keep them to seeing the light. Linalay mo niya, which is his image of God. The light of the gospel. Basahin mo lang ang buo Opo, kasi. the light of the gospel. Ah. Babasahin ba?
Wala ako naiintindihan, brad. Eh. Kung ako yung i-witnessan mo, malilito ako lalo. Kasi wala ako naiintindihan sa sinasabi Okay, boss. mo. Okay, boss. O, sige, linawan mo. Apo. In that case, the God of this world has blinded the mind of the unbelievers. Naka-underline dito kasi. To keep them from Ano? seeing the light. Ano daw ginagawa ni Satan sa isipan ng mga unbeliever? Blinded their minds. Binubulag. Bakit niya daw binubulag? To keep them seeing the light. Ano yung light? Ano ba yung light? Light of the Ilaw? gospel. Yan. Para hindi nila maintindihan ang alin. Ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Diyos. Who is the image of God? Kaya mahalaga yung Ebanghelyo eh. Yan ay pagpapakilala kung sino ang Diyos. Yan sabi niya, image of God. Kaya galingan ninyo. Pag nag-share kayo ng Ebanghelyo. Kasi that is the image of God. Okay? Gusto mo pa? Pastor, si Kuya Jay naman, bigyan ko siya ng oras naman si Kuya Jay. Sige. Tawagin mo si Kuya Jay. Sige, Jay. Kuya Jay naman daw. First Ano Corinthians. lang po, gusto niya po talaga yan. Si Pastor, Sige, bigyan First siya ng oras. Corinthians. Si Kuya Jay naman. Masaya. Igno lang kayo. So, parang walang kaalaman sa mga bagay-bagay. First Corinthians tayo. Anong verse pa sa itong karugtong? 1 Corinthians 2:10 to 12. Bakit dalawang verse sa akin? Tatlong verse pastorin natin. Sige, kaya mo yan. According to 1 Corinthians 2, verse 10 to 12, when a person becomes a believer, what does he have that makes him ready to be discipled? No. 1 Corinthians 2 verse 10, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Verse 11, for who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him, so also no one comprehend the thoughts of God except the Spirit of God. Ano sabihin nun? Opo, maganda po. Ano nga? Ayun po, Pastor, na the unbeliever po. Maganda ako may Tagalog kayong Bible. Ito po, ito. May Tagalog po kami dito ng Bible. Ay, natutin. 2:10, basa. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Tutin. Ito Tama yung binasa ni Julia. Ito nga po, tama nga po. Subalit Okay, ito'y basa. inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang malalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam na iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Wow, totoo nga. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. So ano ang kailangan ng isang tao para maintindihan ang Ebanghelyo ng Diyos? Kailangan niya ng Ang kailangan po ng isang tao upang maintindihan, maunawaan niya ang
mga bagay na spiritual ay kailangan niya po ng ng Panginoon, ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Kasi Yan. Holy walang Spirit. Kailangan niya ng Holy Spirit. Bakit? Ano ba yung Holy Spirit dyan? Ano ba yung ginagawa ng Holy Spirit dyan sa verse? Julia. Nasasalik. Yung Ano ba? po dito sa verse 10 po, sinasabi na Spirit searches everything po. Yan. Siya nakakaalam ng lahat. For example, si Julia, gusto mong malaman kung totoo siyang Christian? Mag-Bible study kayo, maiintindihan niya yung Bible. Kasi yung unbeliever, una, hindi niya tatanggapin. Pangalawa, hindi niya maintindihan. Bakit? Sabi nga ni kanina, mang. Wala siyang kapasidad para unawain niyo. Kaya makita mo dyan, yung mga nagsisimba lang dahil may ibang pakay, talagang hihikab-hikab yan dyan, inip na, gusto na umuwi. Kasi walang kwenta sa kanya ang ebanghelyo eh. Bulag siya, bulag. At wala siyang discernment. So kaya kinakailangan natin ang ministry ng evangelism. Naintindihan niyo na ngayon kung gaano kahalaga ang evangelism. Yung evangelism ay hindi lang basta-basta activity. Yan ay ginagawa para ang isang hindi nananampalataya ay palayain mula sa pagkabulag kay Satanas para maunawaan niya ang ebanghelyo ng Diyos na siya namang imahe ng Diyos mismo. Hindi niya makikita ang Panginoon hanggat hindi siya na-evangelize. Kaya hindi natin po pwedeng idisipulo ang isang taong hindi pa ligtas. Kaya baka may dinidisciple kayo na hindi pa ligtas, mga kapatid, nagsasayang ka lang ng oras dyan. Hindi mo kayang iligtas. Okay, siya, sige, pag-aralan mabuti yan ha. At sagutin ninyo yung hihintayin ko sa GC. Yan, in your own opinion, is evangelism a part or a part of the disciple-making process and why? One sentence or two, pwede na, sagot. Okay, at hihintayin ko sa GC natin ang inyong mga sagot. I-share nyo rin sa iba na wala rito ngayon para ma-check ko. Okay? So sige, maraming salamat sa inyo ngayong hapon. Palagay ko naman na unawaan ninyo yan. Kung hindi, balik-balikan ninyo. Unawaing mabuti bakit kinakailangan natin evangelism at bakit may philosophy tayo ng ministry about evangelism. Hihintayin ko sa GC ang inyong mga sagot ha. Salamat at lumubog na ang araw. Tayo ay lumuluwalhati sa Panginoon mula kanina umaga hanggang sa paglubog ng araw. Purihin ng Diyos. Pagpalain nawa kayo palagi ng Panginoon at patuloy na lumago sa pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na inihayag niyo sa amin, Lord, kung gaano kahalaga ang evangelism. At kinakailangan namin na gawin ito upang palayain ang mga binubulag ni Satanas sa katotohanan, Lord, upang hindi nila makita ang kaluwalhatian mo. Ginagawa namin ang evangelism, Panginoon, sapagkat kinakailangan ng banal na Espiritu Santo ng tao upang maunawaan nila ang mga bagay patungkol sa Diyos na ikaw lamang ang makakapagbigay sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya salamat po na malinaw itong naunawaan ng mga kapatiran ngayon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito, Lord, hanggang sa susunod namin mga aralin at makita nila, Lord, ang kagandahan ng sumusunod kay Jesucristo. Ingatan niyo po sila sa buong linggong ito, Panginoon, hanggang sa muli namin pagkikita. Panalangin ko po ito na may pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus.
Amen and amen. Magandang hapon sa